Youngest sexy bold star ako dati. Kami ni Rudy talaga is nagsama 7 years. Tapos si Dolphy, 8 years. So, ibig sabihin, kami ni Joey is 13 years. Lahat sila mapagmahal sa mga anak. Kasi ang showbiz, pag nandiyan ka lang, yun ang publicity mo. Pag-uusapan. Pag may movie ka lalo, kailangan ng pag-usapan ka kasi may movie ka lalabas. Ang politika, walang kahintuan. Habang nakaupo ka, may intriga. Wala akong takot kasi wala akong ilinihim sa publiko. Sobrang de-depress ako noon. Actually, nag-check-in ako noon Kasi ito lang ako ito lang. Ito ho ako. Hindi plastic. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. It's a B-Day at tayo ay nandito ngayon sa Barangay Tambo sa Parañaque para kunin ang side B ni Loveliness, Alma Moreno. Tara. So ito sa Parañaque, matagal ng public official si Alma Moreno pero ngayon lang natin siya makikita. Kasama natin, Loveliness. Hello! Naku! At nakita kita ngayon, sabi ko, ano, gulat ko, payat mo. And thank you, Ay, thank you. Thank you, nagpa-unla kayo. Pero kami, gusto lang namin mas makilala ka kung sino ka nga ba, maliban sa pagiging artista kagawad. Simulan natin sa kung sino si Alma Moreno. Saan kayo nagsimula? Sa pag-artista. Sa buhay, saan kayo lumaki? Simpleng buhay. Simple. Middle, ano lang kami. Hindi naman mahirap, hindi naman mayaman. Ilan kayo magkakapatid? 4. Apat. Pang ilan po kayo? Bunso. Akala nga nila eldest ako Bakit? siguro dahil ako yung tumutulong sa mga kapatid ko. Pero babalikan lang natin ng konti yung sinabi niyong parang kayo yung panganay sa magkakapatid, no? Parang typical kasi sa artista yon. Oo. Maraming artistang ganun matulungin sa pamilya. Anyway, hindi kasi ako yung father ko nung bata ako, lagi ko sinasabi na, Papa, paglaki ko yan, Papa, pag may trabaho na ako, bibili akong kotse, bibili ako ng bahay, ganon. Dream. Tapos mahilig ako mag-artista. No, ever since. Talagang may hilig ho ako mag-artista. Alam ko malaking award to Yan. Yung iba ko, yung mga nomination ko hindi ko na nakita Uunahin na muna natin to Ito rin, Pareho yun Kay Oo. Nora. Ito yung huli ko. Yung award ko kay Lifetime Achievement Award. Nakita ka ni Chiquito sa Cebu. Yes, nanonood ako ng shooting nila ng Intergarote. Kasi magkaibigan si Chiquito at saka yung brother-in-law ko, former ko, dati, George Asnar, dun sa bahay nila, dun sa beach house nila, dun ang shooting. Tapos nanonood ako, syempre, bata ka. Nanonood ako ganyan. Sabi lang sa akin ni Chiquito, gusto mo ba gusto mo ba mag-artista? Sagot ako, opo. Aba, ilang taon kayo nun? Siguro kung ilang taon ako, mga 14. 13, mga ganun. Opo. Tapos yun, kinulit ko yung tatay ko, nagbibigay pa ako pag pupunta yung papa ko dito sa sumusulat ako, nagpapadala ako ng picture. Kasi di ba uso ngayon yung padala mo yung picture mo para makakuha kang artista. Hindi binibigay ng filer ko hanggang sa kinulit ko. Yun, si Chiquito nung naghanap sila ng leading lady ni Chiquito, yung ako yung isa. Yun na yun, yung tuloy-tuloy na hanggang sa naging Regal Baby. Kaya talagang napasok ako dahil kay Papang Chiquito. Papang Chiquito. Wow. Ilang taong kayo nun, nung naging artista kayo? 15 na ako noon. Bata pa. Going 16 ako noon, kaya nag-Eva Fonda 16 ako. Nung ginagawa ko yung movie namin ni Chiquito, 14, 15 ako noon. Youngest
sexy, bold star ako dati. Youngest sexy bold star. Yan ang tawag sa akin noon. Anong feeling mo bilang youngest sexy bold star noon? Sa akin nung, ano lang sa akin noon eh. Kasi yung ginagawa ko lang naman kung ano yung nasa script. Kung ano yung pinapagawa lang sa akin. Pero pag nasa labas naman ako, pag walang shooting, normal ako eh. Ito lang ako, naka-maong, naka-shorts. Yung shorts ko ngayon, shorts pa na hindi shorts. Never ako nag-shorts sa labas. So, di paano ka parang pantasya ka ng bayan noon? Daw. Oo. Hanggang ngayon, sinasabi nila yon, yung sinasabi nila na, hoy, naku, pantasya ka na nga. Hanggang ngayon, yun yung pinaka-bansag nila sa akin. At sexy siya, si Eva Fonda. You were how old then? Magsi-16 pa lang ako noon. And you were doing sexy movies already at 16? 16. Ang pinaka-sexy naman nung araw kasi, naka-two-piece ka lang. Yung- Pero kasi sexy ka talaga eh. Oo, basta, naka-two-piece ako noon. Pero alam mo, nung ginagawa ko yun, nung sumasayaw ako nung, gumaganyan-ganyan ako noon. Alam mo, tapos pinapalagyan ako ng yung false eyelashes. Ayoko talaga. Tapos umiiyak ako, syempre, umiiyak ako talaga, nahihiya ako, na ano ko, hanggang sa, yun yung pinalabas ng tao, yung director lang, yun. Pero two-piece yun. Yun na yung panahon ko na sexy nung araw. Yun na yung bold nung araw. Kailan kayo nag-transition from being a sexy icon to becoming a more serious actress? Nung pati comedy nga, di ba? Punasok ko na yung huli ko yung komedyante na ako. Nung Regal production, sa Regal ako maraming nagawa eh. From kay Manay Ichun noon, nag-Regal ako. Wala akong pakialam kung artista ka sa pelikula. Basta ang gusto ko, ipapasukin mo ako sa loob. Ako ang babaeng binuntisan ni Jack sa probinsya. Crown 7. Yung Ligaw na Bulaklak ko is Crown 7. Regal. Yun na yun, sexy na may drama. Kumbaga, nagdadrama hanggang na unti-unti na babago, na hindi pilit. Yung tanggap ako, kasi siguro lang tingin ko, Bernadette, hindi, sa labas kasi hindi ako nagpapaka-sexy eh. Yung kaya ang tingin nila sa akin, never nga ako di ba, pag sexy ka, bold star ka, sasabihin nila pag lumabas ka, marami nababastos ka. Di ba? Karamihan nung araw ganun eh. Eh ngayon sa awa ng Diyos, wala pa namang gumaganon sa akin. So parang technically, if you started 15 and you're 67, ngayon, parang 50 years ka ng showbiz. Oo. Kasi hanggang ngayon naman, ngayon gumagawa pa rin ako, nag-guest pa rin ako. Pero Nakita ko yung Viva Max mo. yung sa amin, Pawn Star, yung sa amin nila, si Osang, si Ara, si Maui. Pero comedy rin yun, sexing comedy. Hindi lang sa'yo yung ginawa mo dun eh. Magpaliwanag ka. Wala akong masabi. Ano nga? Hindi. Siguro sa akin. Paliwanag mo, bago ka ma-judge. Sige. Hindi, sa akin, basta sa akin yung ginagawa ko yun. Dahil artista. Kumbaga sa akin sige lang, trabaho to. Trabaho lang to, pero nakita naman like dito sa Tambo, kilala nila sino si Nes, si Alma Moreno. Kumbaga na normal, na naglalakad dyan, pero pagdating sa trabaho yun. Nahihiwalay mo pa rin. Nahihiwalay ko pa rin yun. Nahihiwalay. Ang importante yung respeto eh. Ikwento mo yung different loves mo lang. Sige, naku, hirap nun. Different loves. Ibang level ka, ang dami mong, Hindi, iba-iba. ang dami mong nagmahal sa'yo. Oo, tsaka hindi lang basta yun, relasyon talaga. Bakit nakapunta ang isang Alma Moreno sa Parañaque? Dahil po kay Joey Marquez. Isipin mo, director mo yung papa ni Joey before. Hindi ko akalain na siya yung mapapangasawa ko. Kailan mo nakilala si Joey? Siguro, matagal pa yung naging leading man ko siya sa Virginia P na movie ko. Siguro 3 Abandonada. Tapos, tuloy-tuloy na yun. 3 movie kami magkasama. Tapos, nag-guest ako sa Palibasa Lalaki. Yun na yung makulit na siya, nanliligaw na siya. Sa kanya, 4 children. Yes. So, siya yung pinakamatagal mong Siya yung asawa. kasal, siya yung talagang kasal.
Ano lang kami annulment, pero siya talaga. Oh, at least si Dolphy kasi never got Never. married. Pero si Vandolph naman, eldest namin ni Dolphy. Si Mark, eldest namin ni Rudy. Kami ni Rudy talaga is nagsama sa 7 years. Tapos si Dolphy, 8 years. So, ibig sabihin, kami ni Joey is 13 years. Yun ang mga talagang And your latest? si Alpha, 4 years. Oo. So, how would you describe the loves of your life? Dahil relasyon naman sila eh. Basta masasabi ko, lahat sila mapagmahal sa mga anak. Yun ang good father. Si Dolphy, wala akong masasabi bilang ama. Sobrang napakabait. Baby niyan si Vandolph. Binaby niya yan, inalagaan niya yan. Sobrang katabi niya matulog. Si Joey din, ganun din sa mga anak. Sobrang mapagmahal, madisiplina lang. Naiyak ako. Tuwang-tuwa ako ng ganun. Iba kasi yun eh. Iba yung may tatay. Kasi ikaw, Iba yung... Ako ang nanay, ang isang nanay kasi laging nandyan eh. Tama? Pag tinabi... Pag nandiyan ka si mama, laging ganun. Kaya alam na alam ko yung mga anak ko pag tumawag, oops, teka, may kailangan to. Oops, kinakabahan ako, baka ganun. Buti na lang pag tumawag ng musta. so at least, maayos na mga tatay ang mga tatay na anak. Yes, pinagmamalaki ko yun na ang mga tatay ng mga anak ko, super, magagaling, mabait. But ikaw, as a mother naman, how would you describe yourself? Mapagmahal, medyo mapag-spoil lang. Yun ang mali ko, mapag-spoil, pero nandyan palagi. Paano mo pinapaliwanag pala yun? Na magkakapatid sila pero iba-iba silang ama? Actually, hindi. Nakita nila, hindi ko pinaliwanag eh. Di ba awkward? Hindi. Kahit si Joey tatanungin mo, wala, hindi niya sasabihin yun eh. Basta sila, magkakapatid kayo. Sabay-sabay naman sila eh. Magkakasama kami sa bahay ng mga bata sila. Ngayon na lang malalaki silang kaming wala. Pero nung maliliit sila, nasa akin sila lahat. Ako kasi pantay-pantay eh. Yung pagmamahal mo, syempre siguro meron kang nauna dahil naunang anak o ganito. Pero importante, yung kasi pinalaki namin, ang mga anak namin, nila Joey, yung respeto sa isa't isa, pagmamahalan, yun ang ipinakita namin. Love. So kahit naghiwalay yung magulang, Andiyan pa rin sila. Magkakapatid sila. Calamity, assistance, rescue, emergency services. oh, Alma Cares. Cares. Namimiss ko din naman kasi umarte, syempre. Pero ang priority ko ngayon lang is yung trabaho ko bilang kagawad. Ano bang pagsabayan? Tanong na diretso, yung sinasabing pag artista ka, dapat artista ka lang or huwag kang tatawid sa public service. Ako kasi, kaya hindi nahihirapan siguro, is priority ko to. Itong bilang kagawad ako. Ang trabaho ko, ginagawa ko, bumababa sa ilog, naglilinis kasi ang committee ko is environmental, beautification, doon ako. Ang pag-aartista, kaya ngayon, ang ginagawa ko naman is guesting lang. Nung hindi kami busy, tumanggap ako ng isang series, yung The Alibi, yung kay Kim Chiu. Sinasabi ko lang na pag-isipan mong mabuti yung ugnayan ninyo ni Vincent. Baka kasi yung ang magpahamak sa'yo. Bakit ka pumasok ng politika? Una si Joey. Kay Joey din. Hindi, una si Joey yung naging vice mayor. Ako yung nag-organize, lahat kay Joey. Siyempre, as wife, tumutulong sa kababaihan lalo, hindi ko pinababayaan. My wife, JMPSM dati, kababaihan. Ako mahawak kay Joey.
Tapos nung after ni Joey, actually si Joey ayaw ko papasukin sa politika. Sino nakaisip na pumasok? Ako. Sinasabi niyo yung buhay ng public servant, no? Pero minsan nahuhusgahan rin yung mga artista na huwag Oo. na kayo pumasok mag-artista. Kasi- Ay, mag-public servant, pag-artista na lang kayo. Actually, nasasaktan din ako doon. Kasi hindi naman porke, hindi ho lahat ng artista naman ganun. Kasi hindi nila alam, mas kung tutuusin mo, pag nag-serve ang artista, mas galing sa puso. Kasi inaarte nga namin yung buhay ng mga tao, yung maliliit na tao. Kaya yung role ko, yung isang nasa depressed area ka, naging role ko na yan. Kumbaga yung hirap, ramdam mo na rin yun. Kaya sabi ko, mahirap, hindi ho naman sana, tsaka wag naman lahatin ng artista. And of course, yung nabash kayo, how were you then? Teka, nawawala ako. Hindi ko pa actually, hindi pa ako napupunta doon. Pills! Wala nun, na-depress lang ako nun. Sobrang na-depress ako nun. Actually, nag-check-in ako nun eh. Siguro, 1 week nga yun eh. 2 weeks. 2 weeks ako nun. Nalayak ako. Sobra. Pero prayer lang. Prayer. After nun, bakit ba? Laban lang. So, nagtago ka, Oo lang. Yung kumbaga, ayaw ko munang may kausap. Ayaw ko muna. Nag-off ako ng cellphone. Ayaw ko makarinig. Wala lang. Prayers lang. nagdasal kayo, anong Bigyan ako ng lakas sa loob, lumaban. Yun lang. Kasi ito lang ako eh. Ito lang. Ito yung kakayan. Pero anong ito lang ako? Anong ibig mo sabihin ito Kasi lang? yun natingin nila, pero hindi ako ito lang. Kumbaga, hindi ko naman mararating ho ito kung ang liit na tingin nila sa akin. At tingin kasi nila yun na hanggang ganito yung utak ko. Pero naratel ako eh. Nakatulong nga sa survey ko yun eh. Biglang taas eh. Ah, talaga? Siguro kung papasok ako sa ganun, mas pag-aaralan ko lang. Yun ang natutunan ko doon. May natutunan lang ako siguro talaga. Sabi Oo. nila, mas mahirap daw ang politika kaysa showbiz. Yes. Yun, masasabi ko yun. Kasi ang showbiz, pag nandiyan ka lang, yun ang publicity mo. Pag-uusapan. Pag may movie ka lalo, kailangan ng pag-usapan ka kasi may movie ka lalabas. Ang politika, walang kahintuan. Habang nakaupo ka, may intriga. Pag may nakita, kumbaga kahit ang dami mo nang nagawa, ang makikita nila yung konting pagkukulang mo, yun ang titignan. Tsaka yung uungkatin, ang showbiz hindi eh. Ano yung worst na inungkat sa'yo? Wala pa naman. Sa awa ng Diyos. Buhay ko lang. Yung ano lang, yung... Pero open book naman buhay Oo, mo. wala. Kaya nga, wala akong takot eh. Kasi wala akong ilinihim sa publiko. Open ang buhay ko. Kaya wala akong takot. Wala akong dapat ikatakot din bilang naging konsehal ako. Wala silang nasilip sa akin. Hindi ako nagnakaw, kundi nag-serve ako. Pero yung sa buhay ninyo ngayon, mapapanood kayo, sabi ko nga, other side B nyo. Ano ang gusto mong makilala nila at makita nila sa isang Alma Moreno? Wala, kasi open ako eh. Ito ako eh. Kumbaga, wala na ako ipapakitang para pakilala ko yung sarili ko. Ito po ako. Si Alma Moreno na nagtatrabaho, mapagmahal, yung matulungin. Doon lang sa abot ng makakaya ko. Hindi ako nangangako. Ito ho ako. Hindi plastic. Thank you. Loveliness. Tara, let's be happy. Sa'yo ko, sa'yo, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. And that's the other side of Loveliness, Alma Moreno. Sa'yo ako. Candy B, sa'yo ako. Just be.